Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung narating, nalibot, na tour at nasisid mo na ang ilalim ng dagat at nakapasyal ka na sa iba't ibang tourist destination sa Coron, maaaring sumang-ayon ka na napakaganda ng lugar na yan. Ngunit para naman sa mga taong bihasa pagdating sa diving at yung mga taong gusto ng mas komplikadong pagsisid, karamihan sa mga ito ay mas gustong puntahan ang isla ng Malapascua na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Visayas. Sa mga videos na ito ay makikita mo na hindi lamang simpleng pagsisid ang hinahanap nila, ngunit ang sanay at adventurous na mga divers ay mas gusto ang komplikado at malalim na dagat sa Malapascua. Isa sa mga taong bumisita dyan para maranasan ang kultura sa Cebu at makita kung gaano ba talaga kaganda ang pinag-uusapan na dagat sa isla ay ang Briton na si Anthony Gilchrist o mas kilala sa tawag na Tony. Base sa ulat, ito ay born and raised sa Staines na makikita sa kanlurang bahagi ng London. Ang mga magulang nito ay naiulat na may simpleng buhay sa United Kingdom. Nang ito ay makagraduate, si Tony ay nagtrabaho bilang government employee sa West London. Sa kadahilanan na hindi pa rin sapat ang kanyang kita, ay nagtrabaho din ito bilang isang bus driver at isang baker. Bukod sa pagkayod ay nawili din ito sa pagsisid ng dagat. Kaya nang mabalitaan niya na ang Pilipinas ang isa sa mga lugar na may magandang diving spots, ay ginawa niya ang lahat para makapag-ipon ng pera. Noong early 2000, si Tony kasama ang dalawa pa nitong mga lalaking kapatid ay bumisita sa Pilipinas. Bukod sa magagandang lugar sa Luzon ay sama-sama silang pumunta sa Visayas. At nang mapuntahan nila ang diving spot sa Malapascua ay hindi nila mapigilang mapahanga. Nang ang magkakapatid ay bumalik sa UK, hindi nawala sa isip ni Tony ang Cebu. Kaya sa loob ng ilang taon ay doble kayo dito sapagkat gusto niyang lumagay na ng tahimik sa probinsyang yun. Ayon sa mga kapamilya nito, hindi lamang dagat ang rason nito kung bakit gusto ng dayuhan na permanenteng manirahan sa Cebu. Ngunit nagustuhan din ito ang kultura ng mga tao doon. Nang nakaipon ito ng sapat na pera, si Tony ay nagpaalam na sa kanyang pamilya. At dala ang ilang itong mga gamit ay lakas loob itong bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Bagamat masaya ang mga kamag-anak nito sa desisyon ni Tony ay hindi naman nila lubos maisip kung papaano at saan ito kukuha ng pera upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit ang pag-aalala nila ay napawi nang ibahagi ni Tony na sa tulong ng kasosyo niyang kaibigang Filipino ay nagawa niyang makapagpatayo ng isang negosyo na tinawag niyang Fish Buddies na makikita din sa Malapascua. Ang nasabing business ay hindi lamang isang diving shop, ngunit nag-aalok din ito ng iba't ibang serbisyo tulad ng tour sa isla at maaari ka ring makabili ng mga kagamitan na maaari mong magamit sa dagat. Ngunit ang pananatili ni Tony sa Pilipinas ay hindi naging madali. Ito ay hindi kaagad nakakuha ng apartment, pero ang isa sa pinakamahirap na dapat niyang gawin ay ang mag-adjust sa pagkaing Filipino. Ngunit sa tulong ng ibang Filipino at dayuhan rin na tulad niya ay wala pang 2 buwan ay hindi na ito nahirapan. Ang kanyang pamilya sa England ay masaya dahil nasa maayos itong kalagayan. Ang mga kapatid nitong sina James at Stephen ay banahagi na kumpara sa kanilang magulang, silang dalawa ay hindi nag-aalala na may mangyayaring masama dito. Sapagkat si Tony ay mabait, palakaibigan at ito ay merong gentle soul. Ang kabaitan nilang sinasabi tungkol dito ay napatunayan na may katotohanan sapagkat ayon sa local reports sa Cebu nang tinamaan ang probinsya ng Typhoon Yolanda, isa si Tony sa mga taong bukas palad na nagbigay tulong sa mga Cebuano. Bukod sa pagdadrive nito ng bus ng ilang linggo upang maihatid ang mga tao patungo sa evacuation centers, ginamit rin ni Tony ang sarili niyang pera upang makabili ng pagkain at ilang mga medical supplies. Nang hindi na sapat ang kanyang pera ay ginamit ito ang social media para naman humingi ng tulong sa ibang tao. Nang makalikom ng sapat na pera ay makikita mo sa litrato na ang Briton ay tinutulak ang kariton na may sako-sakong gulay at bigas para sa mga nangangailangan. Kaya naman ay lalo itong mabilis na nakilala ng mga lokal doon.
Ngunit noong April 2014, pagkalipas ng 4 na taon na pananatili sa Malapascua, ang mga tao ay magugulat nang kumalat ang balita na ito ay patay na. Ang masamang balita ay kaagad na nakarating sa embahada ng UK, kaya mabilis na laman ng mga kapamilya ng Briton ang nangyari dito. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, ang embahada ay kinumpirma na handa silang tulungan ang pamilyang Gilchrist sa sitwasyon. Noong April 22, ilang araw pagkatapos kumalat ang balita sa sinapit ng diver, kinumpirma ng mga otoridad na ito ay binaril sa harap mismo ng negosyo nito sa Fish Buddies. Ang mga kapatid nitong sina James at Stephen ay kaagad bumiyahe sa Cebu. At sa maliit na morgue sa isla ng Malapascua ay kinumpirma nila na ang bangkay na natatakluban ng kumot ay sa nakakabata nga nilang kapatid na si Tony. Ngunit ang labi nito ay hindi kaagad nila nadala pabalik ng UK sapagkat wala pa silang go signal mula sa mga investigador na talaga namang ikinadismaya ng magkapatid sapagkat napakabagal ng nangyayaring investigasyon. Ang hindi rin pagbabahagi ng mga otoridad sa kung ano ba talaga ang nangyari ang dahilan kung bakit ilang teorya ang naglabasan sa maaaring motibo sa nangyaring krimen. Ang una sa mga ito ay di umano'y maaaring may nakaaway ang Briton na kapwa negosyante din ito. Ayon sa report, bagamat si Tony ay isang gentle giant, maaaring ang pagiging sikat ng scuba diving shop nito ang dahilan kung bakit may kakumpetensya ito na gustong magpatahimik sa kanya. Kung papakinggan mo naman ang pangalawang teorya ay sinasabi ng mga tao na maaaring ito ay nasangkot sa isang babae na may sabit. Ngunit ang angulo na yan ay sinantabi ng mga investigador pagkatapos nilang makausap ang 23 taong gulang na si Early Zoilo. Base sa ulat, bukod sa pagiging kasosyo o business partner ni Tony, ang Cebuana ay dati na palang karelasyon ng Briton. Sa sinumpaan nitong salaysay ay binahagi ni Early na matagal niyang naging karelasyon at nakasama sa iisang bubong si Tony. Ayon dito, bukod sa apartment malapit sa kanilang negosyo, ay meron din silang inuupahan na kwarto sa Mandawi City. Kinumpirma nito na sa ilang taon nilang magkasama, ni minsan ay wala itong nakaaway. Dahil bukod sa pagiging mabait, si Tony rin ay ang tipo ng tao na hindi mabilis magalit. Ibinahagi nito na wala siyang asawa o dating asawa kaya nakiusap ito na kung sino man ang nagpapakalat ng chismis na yun ay dapat tumigil na. Sinabi niya sa mga reporters na bago mapatay ang dayuhan ay nagkabalikan pala silang dalawa at noong araw na ito ay pinatay ay dapat sana ay magkikita sila dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Ngunit hindi siya tinantana ng mga tao dahil sa interview ay positibo nitong inamin na bukod sa business partner sila ni Tony sa scuba diving shop ay nakalagay din ang kanyang pangalan sa mga dokumento bilang co-owner ng isang resort ng Cebu. Ang mga tao ay hindi mapigilan na magtaas ng kilay at ang ilan sa kanila ay nakusahan siya na isang gold digger. Dahil kung patay na si Tony, sa isip ng mga ito ay automatic nang mapupunta kay Early ang mga negosyo nito. Ngunit ang hindi nila alam, sa batas ng Pilipinas ay hindi agad makakamkam ni Early ang lahat. Ayon sa batas ng Pilipinas, kung walang last will and testament na naiwan si Tony, ay maaaring pagtalunan sa loob ng korte kung sino ang nararapat na mag-manage at magmay-ari ng mga naiwan nitong assets sa bansa. Ngunit kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Early ang impormasyon na yan, ay hirap pa rin na makaintindi ang ibang tao sapagkat sarado na talaga ang isip ng mga ito. Sa dami ng mga kuro-kuro tulad niyan ang dahilan kung bakit ang mga kapatid ni Tony ay nadismaya sa nangyayaring investigasyon. Hindi rin maiwasan na sabihin ng isa sa kanila na sa daming naitulong ni Tony sa komunidad ng Malapascua ay tila wala man lamang nagkukusa na lumapit sa mga otoridad para magbigay ng impormasyon upang mapabilis ang investigasyon. Binatikos din nila ang nooy mayor na si Melchor Alciso Jr. sapagkat para sa kanila ay mas inuuna pa nito ang tungkol sa ibang turista kesa unahin ang pagresolba sa kaso ng kapatid nila. Sa pahayag ng dating mayor ay binahagi nito na walang dapat ipangamba ang mga Cebuano at mga turista na pupunta sa Malapascua dahil isolated lamang di umano ang kaso. Nang matapos ang pagsusuri sa bangkay, ang labi nito ay inirelease din at ayon sa resulta ng autopsy report, si Tony ay binaril ng 6 na beses gamit ang baril na .38 revolver. Sa pagsisiyasat din ng forensic team sa bawat tama dito ay lumalabas na kung sino man ang suspect ay maaaring may personal na galit dito.
dahil 4 na bala ang nakita na tumama sa dibdib nito. Idinagdag din nila na hindi talaga ito bubuhayin ng salarin dahil binaril din si Tony sa ulo ng 2 beses na matatawag mong overkill. Habang pinaglalamayan ang labi ng dayuhan sa Cebu Rolling Hills sa Mandaue, ang mga kapatid ng biktima ay wala ring tigil na inaasikaso ang mga dokumento upang walang delay na mangyari sa pagbiyahe ng bangkay nito pabalik sa UK. Ilang linggo pagkatapos mapatay ni Tony, ang mga kapatid nitong masama pa rin ang loob sa nangyari ay nabuhayan naman ang loob nang ibahagi sa kanila ng mga otoridad na nadakip na ang salarin. Sa local reports ay nabunyag na ang suspect ay ang 42 taong gulang na si Melchor Alciso Jr. Ito ay inilarawan na isang biyudo at naiwan sa pangalaga nito ang 4 niyang mga anak. At upang maitaguyod ang kanyang pamilya na mag-isa, mula sa bayan nitong Hinundaya na makikita sa Southern Leyte, si Melchor ay pumunta sa Malapascua sapagkat doon ito nakakuha ng trabaho. Sa background check dito ay lumalabas pala na si Melchor ay ang isa sa mga security guards na nagbabantay sa fish bodies na pagmamayari ni Tony. Si Melchor ay nilarawan na palakaibigan at madaling pakisamahan, kaya nagulat ang mga kapamilya nito nang bigla na lamang itong damputin ng mga otoridad. Ang mga kababayan nito sa Leyte ay sinabi na maaaring ginagawa lamang itong isang scapegoat ng mga pulis para lamang mabilis na maisara ang kaso. Sa ulat ay nakalagay na kahit sino man ang tanungin mo sa mga kabarangay nito ay talagang nagkakasundo ang lahat na isang mabait na tao si Melchor. Pero para naman kay Alfredo Mandal na Chief Investigator ng Daan Bantayan Police Station na naatasa na mag-imbestiga sa kaso ay ibang-iba ang pag-uugali ni Melchor na ipinakita noong April 21. Sinabi ng mga ito na hindi sila nagmamadali na isara ang kaso at hindi rin ito isang scapegoat. Ibinunyag nila na ang isa sa malalakas nilang ebidensya laban dito ay ang statement mula mismo sa security company o agency na may hawak kay Melchor. Sinabi nila na ang mismong ahensya nito ang nagkumpirma na ang baril na .38 caliber na ginamit sa krimen ay nakarehistro sa pangalan nito. Sa court record na isinampa nila sa prosecutor's office ay nakalagay na gamit ang pinagtagpi-tagping salaysay ng iba pang mga trabahador ng fish bodies ay noong umaga ng April 21, 2014, narinig nila na paulit-ulit na sinabi ni Tony sa security guard na si Melchor na umalis na sa dive shop. Ayon sa ibang mga trabahador, totoo ang sinasabi ng ibang mga tao tungkol kay Tony. Lahat sila ay nagkasundo na ito ang isa sa pinakamabait na tao nilang nakilala. Bagamat minsan ay may mga pasaway sa kanila, ni minsan ay hindi nila ito nakitaan na nagtaas ng boses. Hindi rin sila nakarinig dito ng anumang panlalait tungkol sa kanilang pagkatao at lahat sila ay nagkasundo na talagang perpektong boss si Tony. Ngunit ang maganda nilang samahan sa mabait nilang boss at ang buong vibe at kultura sa fish bodies ay nagbago nang pumasok sa eksena si Melchor. Ibinahagi ng mga ito na ang sinasabi ng mga kababayan nito sa Leyte na isang mabait na tao ang si Kyo ay ibang-iba sa Melchor na kanilang nakasama at nakatrabaho. Ayon sa salaysay ng isa pang security guard na kasamahan ng suspect ay hindi siya makapag-clock out sa tamang oras. At hindi rin niya maiwan ang shop dahil mahigpit ang bili ni Tony na kahit anong mangyari ay dapat may security guard ang negosyo. Hindi lamang isa pero hindi na niya mabilang kung ilang beses na itong na-late. Ibinahagi din ng CQ na okay lamang sa kanya kung ito ay nalilate ng ilang minuto pero madalas na malate si Melchor ng ilang oras. Kaya naman nahihirapan siya na umuwi na maaga sa kanyang pamilya at gampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ama. Sinabi nito na kahit gusto niyang umuwi dahil tapos na ang kanyang shift, ay hindi niya yun magawa dahil wala pa si Melchor at gusto niya ring igalang at respeto ang kahilingan ng kanyang boss. Pagkalipas ng ilang linggong pananahimik ay inilapit na niya ang issue kay Tony. Lumalabas pala na alam ni Early ang issue tungkol kay Melchor. Sa totoo nga ay binahagi nito sa mga otoridad na hiningi ng biktima ang kanyang tulong para siya na ang magtanggal o mag-terminate sa kontrata nito. Sinabi nito na kaya siya pumayag na kausapin si Melchor ay dahil pareho sila ng dialect. Ngunit sa usapan ay nakiusap ito na huwag siyang tanggalin. Nangako din ang suspect na hindi na siya malilate. Kaya nagkasundo sila ni Tony na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon dahil naaawa rin sila sa mga anak nitong maliliit pa. Ngunit ayon sa mga katrabaho ni Melchor, ang second chance na ibinigay dito na magkasintahan
ay hindi nito pinahalagahan. Sa halip na isipin ang kanyang mga anak ay naging sakim si Melchor at mas nangibabaw ang pagmamahal nito sa alak. Base sa sinumpaang salaysay ng mga trabahador ng biktima, noong umaga ng April 21, 2014 ay nagkainitan sina Tony sapagkat nang dumating si Melchor sa dive shop ay umaalingasaw ang amoy ng alak sa hininga nito. Kaya bilang isang businessman na inaalagaan ng reputasyon ng kanyang negosyo, tinawag ni Tony si Melchor para kausapin ng masinsinan. Ang Briton ay nakiusap sa suspect na umuwi sa tinutuloy nito at huwag nang bumalik dahil tanggal na siya sa trabaho. Ang usapan nilang yan ay narinig ng ibang mga trabahador doon sapagkat tumaas na ang kanilang mga boses. Sinabi ng mga ito na tama lamang ang ginawa ng biktima, ngunit sa isip ni Melchor ay hindi naging patas ang dayuhan. Kaya gamit ang service firearm nito ay malapitan niyang binaril ang kanyang amo na mabilis na bumagsak. Sa sinumpaang salaysay ng suspect ay sinabi nito na hindi siya nakainom noong nangyari ang krimen. Pero nagawa niya lamang yun dahil di umano'y masakit magsalita si Tony. Ang dalawang kapatid ng biktima ay nagkasundo na ipakremate na lamang ang labi ni Tony sa Rolling Hills Chapel sa Cebu. At bago sila umalis ng bansa ay ibinuhos nila ang abo nito sa dagat ng Malapaskwa sapagkat sa tingin nila ay yun ang gusto ni Tony dahil itinuring na nitong pangalawang tahanan ang isla. As of this recording, kung maghahanap ka ng dive shop sa Malapaskwa ay meron pa ring fish bodies. Ngunit hindi naman malinaw kung si Early pa rin ba ang may-ari o isa sa may-ari ng nasabing negosyo. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.